Ako si Faith. Isa ako kalokal nga tour guide sa amo lungsod. Isip isa ka lokal nga tour guide ang ako tumong kay dili ra ko ipakita ang gana ng mga pangitaon sanan ang mga pasilidad kundi apil sab ang mga importante na kaysaysayan o kultura sa diyon na lugar. Ako tagkamit ang ako na katunan para mahatag ang konteksto sanan may paabot ang mga istorya na nagpakita ng kasaysayan sa diyon na lugar sa mga tawo nga nagtuya. Nak, mamaw na ka? Oo, ma. Ma, madto na ko sa office kay Joke amo meeting ko man. Pagpasok na kasi mo manghod. Oo, ma. Paad to, anay kami. Sa ate, haman ko mapasod. Sa opisina rin amo. Mayubunta ka rin yung tanan, mag-isbot kita o importante yung meeting, kabayan sa pagpili sa tour guide, alang sa mga turista. Una sa tanan, gusto ko gusto na ang pagpili sa mga tour guide, kinahangan masukat sa ilang kahibalo o kabilidad, hindi sa ilang kasarihan. Sir, di ba usap ba sila ang kasilitian na pag-iwasya sa kalugar? Sakto pa mabuti, ang kasarihan o kahibalo sa lugar, importante sa para akong gusto ipahibawang, mawawanta na hinihanda ang kasarihan sa atong pagpili. Pero sir, di ba ako tayo mga turista na mas gusto ang lalaki ko, okay? Oo, ato na yun. Kapag, hindi na ito dapat ipasing atong mga desisyon sa mga bayan sa kanyang anak. Ato na yung mga turista na mas komportable sila sa babae na ito yun. Sakto ba, sir? Kinahanglan na pagdagdag tayo ang oportunidad alang sa tanan. Bukas sa pagpili sa mga tour guide, nag-awa na ang ilang kalibalo, kasinatian o kabilidad, hindi kita magbuot ibase sa gender biases sa ating trabaho. Oo, sir. Salamat sa inyong pagsinati, hangtod sa sunod ng ngayon. Sige, sir. Salamat. Wait! Pwede ba na ka mga istorya kadali? Okay, sir. Wait, ikaw ako napinig na mag-tour guide sa mga turista sa iyo. Ang mga turista na nagpasala sa iyo, pinili ba na school? Okay, sir. Wala problema, sir. Kete. Hi, Mabuhay! Ako si Faith at ako ang inyong magiging tour guide sa inyong paglalakbay sa aming bayan. Handa na ba kayong masilayan ang kagandahan at kultura ng aming lugar? Wow, nakaka-excite naman. Sa akin pa lang na mag-enjoy tayo dito. Handa-handa na po. Handa na po. Lahat po ba tayo nakakaintindi ng Tagalog? Yes po, nakakaintindi kami lahat ng Tagalog. Sige, umpisahan na natin ang ating pagpapasyal sa aming lugar. Narito na tayo sa Tribunal ng Kantilan.
Mag-ingat tayo at pakita natin ang ating paggalang sa lokal na pamayanan. Okay. Ang ganda pala dito. Ayon sa alamat, ang salitang kantilan ay nagmula sa malaking shell ng isang bibag na lokal na tinatawag na tila. Isang mag-asawa na may magagandang anak na babae nakatira malapit sa lokasyon ng malaking shell. Kapag ang mga suitors ay dumating upang bisitahin ang mga anak na babae at tinanong kung saan sila pupuntahan, ang sagot nila, kantila. Ibig sabihin sa ilang. Sa kalaunan, ang kantila ay naging kantil. Excuse me, ma'am. Pwede mo ba picture? Oo naman. Yan po. Ready, set, go. Maki naman. Ma'am Faye, gusto po namin pupunta sa simbahan na malapit dito. Tiyak ang gugustuhan niyo ang simbahan na ito. Ngunit bago tayo pumunta roon, gusto ko munang ipaalam sa inyo ang ilang kaugalian at respeto na dapat natin sundin. Sa Pilipinas, kapag pumapasok sa simbahan, kailangan natin magsuot ng maayos, huwag tayo magbihis ng maikling shorts o sleeveless na damit. Ito ay magpapakita ng respeto sa mga libot. Naintindihan namin yan. Salamat sa paalala. Maganda! Tara, samahan niyo ako pupunta sa simbahan. Narito na tayo sa simbahan. Huwag kalimutan ang mga paalala na sinabi ko kanina. Tara na. Ma'am, pwede po ba kami mag-selfie dito sa harap ng altar? Oo, pwede naman, pero dapat pakita pa din natin ang respeto. Dahil ang altar ay sagrado at kailangan natin igalang. Ay, akala ko hindi pwede. Walang problema. Ito ay isang pagkakataon para matuto tayo sa iba't ibang tradisyon at kultura. Ngayon na alam na ninyo ang mga patakaran, tara na, ipasyal ko kayo sa magagandang lugar dito sa ating tour. Tara. May mga tanong ba kayo? Narinig ko ang mga tao sa kantilan ay magpamahiin. Totoo ba ito? Oo, iyan ay stereotype lamang. Bagamat totoo na mayaman ang kultura ng kantilan, hindi ito sabihin na lahat sila ay naniniwala sa mga pamahiin. Mayroon tayong iba't ibang komunidad na may mga iba't ibang paniniwala at kultura. Yes po, ma'am. Nabasa ko kasi sa online ang kandilan ng isang mapanganib na lugar dahil sa kriminalidad. Ligas ba yun? Nauunawaan ko ang pag-alala. Ngunit, mahalaga na hindi tayo mag-stereotype. Tulad ng ibang lugar, meron ding mga hamon ang kantilan. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay isang ligtas at mayapang lugar. Meron tayong mga komunidad na malugod na tinatanggap ang mga turista. Tara, punta tayo sa plaza ng kantilan. Ikaw ba? Bilang isang tour guide, ang aking layunin ay magbigay sa inyo ng tunay at walang kinikilingang karanasan sa lungsod ng Kantilan. Hinihikayat po kayong tanggapin ang pagkakaiba-iba at pahalagaan ang unikalidad ng bawat individual na inyong makakasalamuha sa inyong pagdalaw. Salamat sa inyong pag-join sa akin ngayon. Sana'y nagustuhan niyo ang tour at nakakuha kayo ng mas malalim na pag-unawa sa buhay at mainit na pagtanggap sa kultura ng atin. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong.
Excuse me, Ma'am Faith. Pwede mo pahinga po muna tayo? Oo, tara, doon tayo. Sige po, salamat po. Ano ang natutunan niyo sa ating tour? Natutunan ko na hindi dapat tayo mag-generalize tungkol sa tao at lugar base lamang sa pag-stereotype. Akala ko totoo na ang kwento tungkol sa mapamahiin at mapanganib na lugar ang kantilan. Pero natutunan ko ngayon na hindi pala ito ganap na totoo para sa lahat ng tao at lugar. Tama ka, Jim. Isa sa mga natutunan ko dito ay ang kalagahan sa pagiging bukas sa pag-unawa sa iba't ibang kultura at tradisyon. Hindi dapat tayo magpadala sa mga preconceived notions o paniniwala na hindi natin na-validate. Mahalaga ang pagtanggap at paggalang sa pagkakaiba sa mga tao at kultura. Oo nga, ngayon ay mas nauunawaan ko na ang paglalakbay ng hindi lamang tungkol sa bisita sa mga iba't ibang lugar at marami. Kundi tungkol din sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamayanan at pag-unawa sa kanilang kultura at tradisyon. Tama ka, ang pagiging bukas sa pagtanggap ng bagong kaalaman at karanasan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lumawak pa ang ating pananaw at mas maging mabuting tao sa mga proseso. Salamat sa inyong pagtangkilik sa aming tour sa Kantilan. Sana ay naging makabuluhan at nakakatuwang karanasan ito para sa inyong lahat. Ang inyong pakikinig at pakikisama sa aming tour ay lubos naming pinapahalagahan. Salamat din sa iyo, Paige, sa iyong mahusay na paggabay sa amin at pagbibigay ng kaalaman tungkol sa bayan at kultura nito. Walang anuman, isa itong pribilehiyo para sa akin na makapagbigay ng kaalaman at karanasan sa inyo. Sana ay napalawak ninyo ang inyong kaalaman at pag-unawa sa mga lugar na ating pinuntahan. Talagang natuwa kami at mas lalo kaming nagkaroon ng paghanga dahil sa ganda at kultura ng Kantilan dahil sa inyo. Ito ay labis na nakakatuwa para sa akin. Ang inyong pag-acknowledge at pag-appreciate sa aming bayan ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon na patuloy na magbigay ng serbisyo at paglilingkod sa aming pamayanan at mga bisita. Maraming salamat sa pagpapamalas mo ng iyong profesionalismo at pagiging masikaso sa aming Faith. Hindi po makukumpleto ang tour nito kung wala kayong lahat. Maraming salamat din sa inyong kooperasyon at pakikisama. Sana ay magtagumpay kayo sa inyong mga susunod na paglalakbay at muling bumisita sa aming bayan sa hinaharap. Siguradong babalik kami. Maraming salamat, Faith. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. Ano, kamusta ang tour nyo? Okay lang, kuya. Ang ganda ng tour, ano? Na-realize ko na marami pala akong maling akala sa Kantilan. Oo, ako rin. Akala ko dati lahat ng tao dito sobrang mapamahiin at may paniniwalang pamahiin. Oo, ako rin. Pero ang sabi ng tour guide, hindi lahat ng tao dito ay naniniwala sa pamahiin. Dapat pala talaga natin kilalanin ang iba't ibang kultura at paniniwala ng mga tao bago tayo mag-jump sa mga konklusyon. Tama. Tungkol naman sa safety, akala ko rin dati mapanganib ang pagpunta dito sa Kantilan. Pero base sinabi ni Ma'am Faith, hindi naman pala ganun kahirap ang sitwasyon dito. Oo, ligtas at mapayapa lang pala dito sa kabila ng mga hamon. Napakabuti at binibigyan diin na hindi dapat tayo mag-generalize tungkol sa mga lugar at tao. Oo nga, dapat maging open-minded tayo at magkaroon ng malasakit sa pag-unawa sa kultura at paniniwala ng iba. Ang saya talaga ng tour na ito, di ba? Marami tayong natutunan. Oo nga, ako rin. Ang galing ni Ma'am Faith. Talagang nagbibigay siya ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa Kantilan at sa buhay ng mga tao dito.